Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Purihin natin ang Diyos, pasalamatan from the bottom of our heart. Kasi siyang pagkakataon na may taas natin yung ganyang salita, mangusap siya sa atin, maghabilin, at magbigay ng kailangan po nating spiritual energy. Thank you so much sa mga panalangin. Thank you so much po sa inyong mga comments, sa inyong mga likes, sa inyong mga reaction. Higit sa lahat, sa opportunity na ko po'y makapaglingkod sa inyo pamamagitan po ng salita ng Diyos. Buksan natin ang ating mga puso't kaisipan para maluwag na makapasok po ang salita ng Panginoon. Ang salita po ng Panginoon ay live it forever. Ito ay para lamang dun sa mga may buhay na tagline na yan ang spiritual life, which is the eternal life, everlasting life. Ang kailangan po natin dito ay palagi tayong may burden, may desire na matuto pa ng kanyang salita. Kasi ito yung pinakasentro ng ating spiritual food. Kaya kaninang umaga, ako ay nagpapasalamat dahil po sa biyaya ng Diyos nakaraos tayo. And then, yung makita lang natin yung kamay ng Panginoon na patuloy siyang nagtitiwala sa atin ng buhay. Biyaya nating nakakamtan at nai-enjoy kalakasan ng opportunity that we have like this one. Na tayo po ay magkaugnay, pamagitan ng panalangin. And then at the same time, nandito kami upang mapakinggan natin simultaneously ang mga salita ng Diyos na ito ay patuloy na ibinibigay sa atin lalo na ngayong gabi. Ito yung last part ng Christ Resurrection. Napakagandang talakayan. So bago po tayo magpatuloy at simulan itong ikalawang bahagi, itong nabuksan na mensahe ng Panginoon, ay inihiling ko po, saan man kayo, na saglit po tayong manalangin. At sa panalangin na ito, ay isipin mo kung sino ang pwede mo pong isama sa iyong panalangin. Unang-una ang pinagkatiwalang ministry ng Panginoon sa ating buhay bilang kanyang pamilya, bilang kanyang katiwala. Huwag nating pabayaan na wag makita ang Panginoon sa buhay natin, kundi patuloy hangarin natin sa life natin ang manifestation ng buhay ng Panginoon Jesucristo sa ating physical na katawan. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Panginoon namin Diyos, sa oras na ito, salamat po sa aking mga kapatid, sa mga kaibigan kakilala, mahal sa buhay, wherever they are, na ngayon po ay nanonood at nakikinig sa mga bagay na nais mong ipaabot sa kanila sa pamagitan po ng oras na pinagkatiwala mo sa amin ngayon. Maraming mga tao sa iba't ibang lugar ay iba't iba ang pinagkakabalahan. At marami naman pong nabibless dahil patuloy silang naghahangad na kumain ng iyong salita. Mga tunay na Kristiyano na naglalaan ng napakalagang oras, special moment ng kanilang life. Dahil ito po yung time na kung saan parang nakikita namin kaming mga anak mo, nakaupo sa iyong paanan, nakikinig sa iyong mga sasabihin. Kaya sa oras po na ito, tulungan mo kami na maging fruitful, maging blessed. Ang sandali na ito na idinagdag mo sa amin. Harap kami kung luluobin mo sa mga darating na araw, ay taglay namin ang kalakasang idudulot ng mga salita mo. Galangin ko ang aking mga kapatid na magiging matatag, magiging masaya, na gawin ang kanyang bahagi sa iyong gawain habang meron kaming opportunity. Lalahanin namin ng mga unsaved loved ones namin, mga unsaved friends, unsaved neighbors, whoever they are, na maaari mong iugnay sa amin upang magkaroon kami ng pagkakataon, ibahagi sa kanila ang gospel, the good news of salvation, wherein you, Lord, died for our sins, buried, and the third day you rose from the dead. At nais mong ibalita ang good news na yan, pagkat itong pagkabuhay mong maguli, ito po ang nagsil ng victory. Ito ang pinakapag-asa ng lahat ng naniwala
Lahat ng nanampalataya tumanggap sa iyo. Lahat, Panginoon, na masaya na ngayon ay namumuhay para sa iyo. Tulungan mo po kami maging karapat-dapat, patuloy, Ama, aming nilalapit ang aming current situation sa bansang ito, maging sa iba't ibang lugar wherein mga iba naming mga kapatid na nandoon, ang aming pong mahal sa buhay, mga nandoon, mga kaibigan, mga kakilala. Lord, please po, preserve thy people. Tulungan mo kami at maging aming mga kababayan na sana po ay mabawasan na po yung mga casualties. Yung po mga report ng mga death. Na sana dakilang Diyos ay igawad mo ang iyong kamay. Make the people realize that they need the Lord Jesus Christ. They need the Lord Jesus Christ upang siya po ang maging Lord ng kanilang buhay. At sa araw-araw na yan, ng kanilang buhay, ng aming buhay, that we have you, ay hindi po mananagumpay ang devil. As long as we submit ourselves, as long as we obey your will, habang kami tumatahak sa landas na yung itinalaga upang aming tahakin sa buhay na ito pansamantala sa mundo. And then someday we will be with thee forever. So we prepared our minds, sanda mo po ang aming mga puso with all humility, soften them, give us humble, para magkaroon po ng buo, libreng, free course ang pagpasok po ng iyong salita sa amin. Thank you Lord sa panahon ngayon na ginugugol mo para sa amin. Thank you Lord sa pribileyo na kami po ay magkaugnay, magkakapatid, makinig ng sabay-sabay, mag-aral sa mga salita mo na sasabihin mo sa aming kalagitnaan ngayon. Thank you Lord para sa iyong kalooban, para sa iyong kaluluwa at kapurihan in Christ's name we pray. Amen. So mga kapatid, napakasarap po na matandaan natin ang ginawa ng Panginoon sa Calvary. And then, yung kanyang pagkabuhay na maguli lalos. Importante. Maraming mga tao ngayon ay they celebrate. Yung tinatawag natin Resurrection Day. Ang mahalaga dito ay nagkaroon ng pagkabuhay maguli. Totoo yun. Dahil po yun ang tinitignan ng lahat ng mga nabubuhay na mga Kristiyano na alam nila yung katotohanan na yan, alam nila yung good news na yan. May mga mahal kaming buhay na may mga mahal kaming mga pumanaw na sa mga panahon na kalipas. And then we are looking forward to meet them in the heaven. And then para makasama ka namin forever, O Lord. Dahil po yun na ang pinakamasaya, pinakamasarap na sandali ng aming buhay. You promise that. At tulungan mo kami maging excited sa bawat sandali ng aming buhay to meet you. And then always thankful sa mga blessings na yung inilaan every moment of our life. Sa protection. Yung pang ginugugulan mo pa kami ng napakahalaga mong oras. Na kung tutuusin, Panginoon, ang aming buhay dito sa lupa ay sadyang masalimuot. Pero nagkaroon ng liwanag because of you. So help us, Lord, na ang bagay na ninanais mo sa buhay namin ngayon, kaming magkakapatid, ay tulungan mo kaming may sagawa po yan. Kaya dito po sa ating pag-aaral, mga kapatid, itong ating Panginoon na napakabait, ay alay ang kanyang time. Lahat ng ating ginagawang ito, lahat ng ating dinadaing at ilalapit, ay ito sa ngalan ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil yan lang po ang tanging magagawa natin. So dito sa ating pag-aaral na nabuksan kanina, natalakay natin yung first part. Napakasarap. Na maunawaan nating lubusan, ano ba itong resurrection ng ating Panginoon? Sa kaninang umaga, ay natalakay natin na ito yung tinatawag nating cornerstone. Cornerstone. Ito yung tinatawag nating, kumbaga sa kuwan, ay foundation. Yung bedrock, the groundwork. Itong katotohanan na pinag-usapan natin about the gospel.
And then ito lamang, hindi lamang po yan ay foundation, hindi lamang yan ang bedrock, ay hindi lamang yan ay tinatawag na nating groundwork, kundi yan ay guarantee to faith. Kasi faith, kung walang, meron man tayong faith na napakainit ng faith, yung iba talagang nakikipag-away sa kanilang pananampalataya, other group of religious organizations, they are willing to die, they are willing to kill, para lang sa kanilang relihiyon. Sa atin po, pananampalataya po, ay panatag tayo, masaya tayo, thankful tayo, at sure tayo. Kaya sabi ng Panginoon sa 2 Timothy chapter 2, meron tayong sure foundation. Ito kasi ay guarantee to faith. Guarantee. Siya yung gumagarantiya ng ating pananampalataya na hindi mawawalang isa-isa hindi mawawalang kabulungan yan. One of these days, na ikaw ay kukunin ng Panginoon papanaw, ay bubuhayin kanyang maguli sabay-sabay ng lahat ng mga anak ng Diyos na nailibing na, no? Alright, pumanaw na, and then yung mga nabubuhay in the twinkling of an eye. Sila po lahat ay sabay-sabay na mamimit ang Panginoon na naghihintay sa air. Imagine, bababa muli ang Panginoon para lamang tayo i-meet sa lubungin sa air. Saan ka makakahanap? Nung una siyang nagpunta rito, personally, He bare our sin on His body on the cross. And then, personally, siya rin ang sasalubong sa atin. Tinatanong, maaaring may tanong natin, bakit siya pa? Bakit hindi na lang siya magsugo ng mga angels? Why? Bakit hindi? Kasi tayo ay very special people sa Kanya. Di tayo nahiya, hindi tayo nag-aalanganin, di tayo natakot, ni siya po ay ating kilalanin, na siya po ay ating tanggapin bilang ating Panginoon, bilang ating Savior. I'm not ashamed of the gospel of Christ. Dapat po palaging gano'n ang pakiramdam mo. Ano man ang sabihin ng tao, whoever they are, close friends mo, loved ones mo, whoever. Basta sa Panginoon, wala kang dapat ikahiya. Serve the Lord with boldness and determination. Guarantee to faith. Kaya yung faith mo ay hindi mawawalang kabuluhan yan. Kundi as we alive here on earth, na pinagkakatiwala ng Panginoon, we are just compiling works ng katumbas nito ay crowns, reward pagdating ng araw, because your labor, our labor, is not in vain in the Lord. Yan po yung masarap. 1 Corinthians 15:58. And then yung pangatlo kasi yung gospel, siya itong resurrection, siya yung heart ng gospel. Siya yung heart. Napakahalaga po sa Panginoon na mapagtagumpayan niya ang sanglibutan, ang kasalanan, si Satan, ang kamatayan, ang libingan, ang corruption. Napakasarap po sa Panginoon yun, sapagkat yun po ang pag-asa, no, ng mga mananampalataya. Kaya po iyan ang pinakapuso. Binuhos ng Panginoon, kumbaga, sa isang gumagawa yung best niya. The greatest gift, the greatest moment, the greatest power, ay nilagay na po niya talaga rito. At personally, ginawa po niya sa cross ng Calvary. Hindi po niya kinahiya na binastos ng mga taong kanyang nilalang. Hindi po siya lintana kung siya man ay hinihiya sa panahon na iyon. Dahil may mission siya. And that is to save you, to save me, to save all men. At yan ay pinatunayan niya nung ibigay niya ang kanyang sarili para sa lahat. He died for all. 1 Timothy chapter 2. Kaya yung gospel, yung resurrection ng Panginoon, ay yan ang heart of the gospel. And then yung pangatlo, ito yung batayan sa aligan ng pag-asa. The ground of hope, yung pang-apat. Ground of hope ito. Kaya ito sa aligan ng pag-asa. Kung wala ito, walang pag-asa. Hopeless ang buhay ng tao. Hopeless.
hopeless. The moment ang isang tao naliwanagan siya sa issue ng kanyang kalagayan, being dead in trespasses and sins, namatay ang Panginoon para marilis ka dyan. He is the only one na maaari, na pwede lang mag-alis sa iyo dyan sa pagiging in, para ikaw ay main kay Kristo at si Kristo ay main sa iyo at sealed with the Holy Spirit of promise. Secured na ang iyong eternity. Wala nang magagawa ang devil. Ang kailangan lang ng Kristiyano, magpatotoo. Huwag mong ikahiya ang buhay Kristiyano. Huwag mong ikahiya ang ebanghelyo ng ating Panginoon si Kristo. Ibalita mo. Ground of hope. And then itong panglima na ating tatalakay ngayon ay tignan po natin ang 1 Peter chapter 1 verse 3. 1 Peter chapter 1 verse 3. Want you to notice 1 Peter chapter 1 verse 3. This is what the Bible says. This is what the Bible says. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope. By what? By the resurrection of Jesus Christ from the dead. Ulitin ko po yung talata. 1 Peter 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Ang pag-asa po natin ay buhay na pag-asa, hindi po patay, hindi kumakapang pag-asa yan. Buhay, lively, hope by the resurrection of Jesus Christ. Alam niyo mga kapatid, kung compare natin with other scripture, napansin natin dito ay tayo ay by His, according to His abundant mercy, He hath begotten us again. Ito yung kaugnayan po ng Titus 3:5. Not according to our own righteousness, but according to His mercy, He saved us. As I said, dinefine po natin ang pagkaiba ng mercy and grace. Yung mercy, na po, alright, yung mercy, ito po ay binigay sa iyo although you don't deserve. Alright, in other words, ganito po yan, hindi yan. Okay? Deserve mo ang maparusahan. Deserve mo parusahan. Pero binigay sa iyo ng Panginoon ang mercy. Deserve ko ang maparusahan sa aking kasalanan. Pero binigay niya ang kanyang mercy. Kinabagan niya ako. Kaya po yung mercy ay negative na salita. Ibinigay, iginawad ang kanyang kahabagan sa kabila na you deserve to be punished. At yung biyaya naman, grace, ito ay positive word na ito po ay binigay ang isang bagay bagaman hindi mo deserve. Yung mercy, deserve mo maparusahan pero binigay sa iyo. Ang biyaya, binigay sa iyo ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, forgiveness of our sin, redemption of our soul, the registration of our names in the book of life, although we don't deserve. Pero iyan po lahat ay effort gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po siya. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Meron po akong note dyan. Mapapansin ninyo sa screen kung yan po ay may papakita sa screen. Dahil po sa regeneration, when I say regeneration, spiritual birth po yan ang born again. Ang gumawa po niyan, ang nagpanganak na muli sa isang Kristiyano, alright, sa isang tao na nanampalataya sa Panginoon, naniwala tungkol sa balita
na nasulat sa Biblia, pinaabot sa kanya. And then the moment na yung tao nag-show ng interest, pinapakinggan yung pagbabalita, and then yung Holy Spirit, the Spirit of life, habang ang salita ng Diyos, they are spirit and life, in John 6:63, ay pinapaabot sa kinaukulan according in relation dun about the Lord Jesus Christ, the life. Pansinin ninyo ang in bold, 3 life. Kaya huwag ko kayong maniwala yung tao, walang kaalam-alam dahil siya'y elect, bigla na lang siyang na-born again, na wala siyang kamalay-malay. Hindi po ganun. When you compare Scripture with the Scripture, ayan, mabibisto po yung kasinungalingan ng ganong klaseng turo. Hindi po yun. Kundi ang ginamit ng Diyos kasi sa Romans chapter 2, meron pong conscience ang isang tao, bagaman po siya'y makasalanan. Okay? And then, makikita natin yung kanyang konsyensya. The conscience bear witness. Kaya huwag na po tayong pupunta muna doon sa deeper part ng point na yon. Ang gusto ko pong bigyan ng emphasis, yung regeneration, kapanganakang muli, ang nagsagawa po nito, ang nagsasagawa nito ay ang Holy Spirit. Paano po ito magsisimula para may sagawa, may sakatuparan ng Banal na Espiritu? Ang pagkasilang na muli sa Spirit ng isang tao ay sa pamagitan po ng pagpapaabot ng balita tungkol sa Panginoong Jesucristo na God manifest in the flesh. Alright? Alright? He died for our sins. He was buried the 3rd day. He rose from the dead according to the Scriptures. Then as that being presented, being taught, and being preached unto a person who showed interest, desire to hear, then yung word of life, through the Holy Spirit of life, 8:2 ng Romans, ay makikilala po ng tao na yon yung person, the way, the truth, and the life, the Lord Jesus Christ. Then that person admitted himself that he is a sinful sinner, because in 1 Timothy 1:15, Christ Jesus came into the world to save sinners. Umamin siyang makasalanan at walang ibang namatay, alright, para sa kanyang kasalanan, ayon sa balita nakasulat sa Biblia na ipaabot sa kanya, pinaunawa ng Banal na Espiritu, kinonvict siya ng Banal na Espiritu, then he asked forgiveness, he repented of his sin, and then accepted the Lord Jesus Christ at that very moment because he believed the Lord Jesus Christ. Yung po nagsimula yung spiritual birth. Nakita ng Holy Spirit, pinanganak siya muli ng Banal na Espiritu. Ang Holy Spirit hindi magkakamali. Kung yan pa'y katumbas ng nagpapanganak ngayon, komadrona, siya. Ang komadrona po natin ngayon, noon kasi wala pa yung, meron nga tinatawag nilang hilot. Pero hindi po sila yung nagpaparestro sa munisipyo sa isang pinanganak niya, kundi yung magulang. Kaya meron akong kapatid na naging US Navy, nung lakarin po niya yung kanyang documents, papers, akala niya ganito yung petsa ng kapanganakan, December 8 supposed to be, kaya tinawag siyang Marco. Pero nung makita niya dun sa birth certificate, December 23. Why? Delayed registration. Bakit? Kasi yung tatay namin noon, busy po sa pagtatrabaho na napupunta sa iba't ibang lugar. Dahil po siya nagtrabaho sa Philippine National Railways during that time. So, pero ang Holy Spirit hindi ho magkakamali. The moment na ikaw po ay naisilang na muli, tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, the life, tinanggap mo ang kanyang salita, life, at ito ay pinaabot, in-apply sa iyo ng Spirit of life, then you got the eternal life, the gift of eternal life, then born again ka by the Spirit. So doon po nagsimula yung bago mong buhay kay Kristo,
Yan po yung spiritual resurrection. Kaya nawala ka sa pagiging in the trespasses. O, hindi ka na nawala ka sa pagiging patay in trespasses and sins. Dahil nagkaroon ka na ng buhay na galing kay Kristo, in-apply ng Spirit of life through the Word of life. Kita nyo, napakasarap. Ano po? Napakasarap. So, ganun po yung nangyari. Then from there, unti-unti mong naunawa ng salita ng Diyos dahil binigyan mo ng time, binigyan mo ng importansya. Yan po yung sinasabi ng 1 Peter chapter 2 verse 2. As a newborn babe desire the sincere milk of the word. Yan po yun. Para naintindihan mo at naunawaan ngayon na ikaw kapatid na nakikinig. Ay, ganun pala yun. Yes. Wag mo kayong maniwala na kahit anong ginagawa mo, maaaring nagsusugal ka o kung ano man ang kusang ka man ginagawa mo dahil ikaw daw ay isa sa mga elect, then na born again ka na lang kaagad, nagkaroon ka ng Holy Spirit, regenerated, and then later on, pag sinabi ng salita ng Diyos sa iyo, doon mo palang daw maunawaan. Wow! Ang galing ng imbentong turo, no? Tapos, binabaliwala yung free will ng tao, pero ginamit niya yung kanyang free will to believe yung doktrina ni Calvin. Kita nyo? Free will yun. Umabot sa kanyang aral, pinaniwalaan niya. Bakit hindi ka mag-aral ng Biblia? Teacher dito, Holy Spirit. Anyone who preach, who teach, tignan mo, gayahin mo yung taga-Berean, search the scriptures daily whether those things were so. After you read the scriptures, and you find out the totoo, and then mag-decide ka. Ganun lang po yun. Huwag ho tayong padaya sa mga ganyang uri ng turo. So nakita natin dito, ang kasarapan po natin dito. Kaya ito sa 1 Peter 1:3, ang tinutukoy po rito, yung resurrection ng Panginoon is the forerunner of glory. Christ's resurrection, the forerunner of glory. Na ibig sabihin ng forerunner ay something that foreshadows a future event. Kaya po si John the Baptist ay siya po ay kinilalang forerunner ng Panginoon. Na bago mag-a-appear sa eksena ng Panginoon, ihahanda po niya yung way, daan. Alright? Babalita na niya dito pauna ang tungkol sa Messiah who is coming at that panahon, nung panahon na yon. Ganun po yun, forerunner. Ngayon, yung resurrection, yan din po ang nagsisilbi na forerunner of glory na ibibigay ng Panginoon sa lahat ng mga tumanggap sa person who died for their sins, buried in the third day, he rose from the dead. Yan po yan, ang kahulugan yan, para lubos nating naintindihan. Kaya, because of our regeneration, that is the spiritual birth and born again by the Holy Ghost, according to 1 John 1:12 and 13. As many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Na sila po'y pinanganak, hindi ng laman, hindi ng dugo, hindi kalooban ng tao, kundi ng Diyos. In verse 13 of John chapter 1. And then, pinaliwanag ulit sa chapter 3 kung paano po ang born again na yan. Sino magpapanganak? Ano na ang makikita mo? Saan ka makakapasok? Binanggit na po sa John chapter 3 verses 3 to 6. And then, sa Titus 3:5. And then, dito sa 1 Peter 1:3. So, we already acquired our spiritual resurrection. Kaya makikita po natin sa Colossians 3:1, risen with Christ. Risen with Christ. So, spiritual resurrection ng atin, ang sa Panginoon ay physical resurrection. Kasi ang physical resurrection natin, future. Future. Siya po ay binigay na niya ang halimbawa, ang tagumpay ng pagkabuhay na maguli. Kasi yan ay pangako, yan ay programa na po sa Kanya. Babalikan tayo upang isagawa kung anong nangyari sa Kanya. Yan po ang gagawin niya sa atin because Christ in us and we in Christ. Amen? So, yan po yung ating makikita. So, kaya nga po tayo po, ang sabi po ng Ephesians 2:6, alam niyo kung ano sinasabi ng Ephesians 2:6 dun sa mga quicken na in verse 1 ng chapter 2. Ito yung mga saved in Ephesians chapter 2
No po, verse 8. Ang sarap nito. Ano ba ang sinabi ng Panginoon? Pinasulat kay Apostol Pablo in Ephesians chapter 2 verse 6. Ito po yung declaration. Raise us up together. Nakwikin ka na eh. Okay? Nagkaroon ka na ng spiritual resurrection. Nabuhay ka na maguli sa spirit. Kasi ang tao by nature, patay po ang kanyang spirit, nandun lang nakahimlay. Walang connection sa Diyos kasi God is spirit. Dapat magkaroon ng connection ng Diyos na buhay sa tao na may spirit pero patay yung kanyang spirit because of sin and trespasses. Now, ano ang bubuhay sa kanya muli sa kanyang spirit? Spiritual word of God. Kaya tinawag ng Panginoon ang aking mga salita, alright? They are spirit and they are life. John chapter 6 verse 63. At ang nagsagawa niya para maintindihan mo, maibigay sa iyo yung bagong kapanganakan, bagong pagkatao, ang Spirit of Life. Para sa pamagitan ng ganon, makilala mo yung the way, the truth, and the life. And that is the person who died for our sins. He was buried, the third day He rose from the dead. Ito yung maganda, no, makikita natin dito, no? Ang wika po doon, raise us up together, made us sit together, where? In heavenly places. Kanino? In Christ Jesus. Pansinin nyo, ang tunay na mga Kristiyanong nakain kay Kristo, sila po ay dinideklara na ng Biblia spiritually, nakaupo na po sa sangkalangitan because of that spiritual resurrection. Ito po ang katapat ng spiritual birth, born again, or regeneration. Without born again, or spiritual birth, or regeneration, na sinagawa ng Holy Spirit, di pwede magkamali ang Holy Spirit. Ang tao pwede siyang mag-claim, pero mali ang claim. Pwede mag-invento ng kwento, o ang isang tao, pero kung walang sinasabi, pagpapatotoo ang Biblia, mali po yun, false yun. Isipin mo, no? Tayo po ay itinayo sama-sama, na sabi dito, raise us up together, pinaupo sama-sama in heavenly places, in Christ Jesus, Ephesians 2:6, whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto His glorious body. Saan makikita yan? Philippians 3:20-21. Philippians 3:20-21. Let's have a moment to read that, no? Ito, Philippians 3:20 o 19, Philippians 3 verse 20-21. Ito po mababasa natin sa Philippians 3:20 and 21. For our conversation, yan po yung pamumuhay, is in heaven. Bakit? Isipin mo, heavenly citizen ka na eh. Nakain ka na kay Kristo in heavenly places. Nakaupo ka na doon, ayon sa Biblia. Napakalalim ata no, napakahirap pa naman. Nakasulat eh. Maliwanag eh. Simple lang naman. Ang language po ng King James, di naman po mahirap. Alright, kaya po yung iba nahihirapan ata rito. Baka walang Holy Spirit yun, kaya nahihirapan. O gumawa sila ng modern versions of the Bible, iba't ibang salin. Kaya may makikita kayong religion, may television program. Alright, pag sila ho ay nangangaral, makikita nyo, ang daming mga versions of the Bible ang nasa lamesa niya. Kaya lang, ang makikita mong kapansin-pansin ay lumilipat. Magbasa ng isang talata, basahin sa isang so-called the Bible, and then another na talata ay magbasa sa other version of the Bible. Hindi ba kayo nakakalata kung kayo educated? Bakit? Doon ba sa isang Biblia binasa, yung pangalawang babasahin niya, wala ba doon? Ganun lang po, makikita mo kagad, no? Yung panluloko, no? Whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Sabi ng verse 24, our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto His glorious body, according to the working whereby He is able, even to subdue all things unto Himself. Yan po yung assurance. That's why yung resurrection ng ating Panginoon, yan po ay forerunner
of glory. Number 6. Ito yung pang-anim. Puntahan po natin ang Ephesians chapter 1, siyempre. Ephesians chapter 1, verse 19 and 20. Yan, ay napakasarap pong talakayin ganito. Sana ho, nagte-take note kayo dyan mga kapatid, para hindi sayang yung time that you have the record, then review, read, reread, reread. Napo, mapapansin ninyo, matatanim po deeply sa inyong mga puso. You remember po yung Colossians 2, 6 and 7? You remember that? As you have therefore received Christ, anong gagawin mo? Pagkatapos mo tinanggap si Kristo, so walk ye in Him. Sa Kanya ka lumakad. Nakain ka sa Kanya eh. Namumuhay ka na kay Kristo. Eh di doon sa kalooban niya, sa way niya, doon ka lumakad. Ano mangyayari when you do that? In verse 7, rooted and built up in Him and established in the faith as you have been taught, abounding therein with thanksgiving. So, yan po yung Colossians chapter 2, 6 and 7. Being in Christ, we are commanded to walk in the Lord Jesus Christ. Para po tayo ay magkaroon po ng matibay at malawak na pag-ugat ng ating pananampalataya, mabibuild up po tayo sa Kanya, and then mapapatatag sa pananampalataya. Klarong-klaro yung Biblia. Very clear po, no? Ayan. As you have been taught, abounding therein with thanksgiving. Yan lang po susi. Mapagpasalamat. Pag ang Kristiyano mapagpasalamat, alam nyo, sa Panginoon, sa Kanyang ginawa, sa Kanyang kabaitan, kabutihan, sa biyaya, kahabagan, etc., etc. Alam nyo, walang Kristiyanong magtataksil pa. Walang Kristiyanong malungkot na malungkot. Frustrated, discouraged, wala. Bakit? Thankful siya. Alam niya na kung hindi kay Kristo, ay hindi na siya nabubuhay ngayon marahil. O hindi siya pupunta ng langit. O hindi nabayaran ang kanyang kasalanan. O hindi siya nakatanggap ng gift of eternal life. Ang dami pong dapat pasalamatan. Dapat ang mga bagay na yan, kung totoo sa puso mo na ikaw, na nagkiklaim na Kristiyano, dapat makita sa iyo yung fruit ng Holy Spirit in Galatians chapter 5. Yung fruit. Basahin mo Galatians chapter 5. Para makita mo yung mga fruit na yan, no? Yung bunga. Bakit? Yung Holy Spirit ang nananahan sa atin eh. Para tayo comfort sa panahon na ito ng tribulation. Tribulation. Ibig sabihin kabagabagan ng mga nagaganap sa buhay natin. Pakatandaan mo, di ba sinabi na ng Panginoon in John 16 verse 33, in this world you shall have tribulations. In this world, habang nandito tayo. Ang magandang statement ng Panginoon na sinabi, you are in this world but you are not of this world. Bakit? Spiritually nakaupo na nga tayo sa heavenly places in Christ Jesus. Belong to the family of God, household of God. Okay? And nagkatiwala sa mundong ito para tayo ang ini-expect, inaasahan ng Panginoon, pakilala siya, patotohanan, ibalita yung tungkol sa Kanya, tungkol sa Kanyang ginawa, at sa Kanyang gagawin sa lahat ng mga mananampalataya. Glory, glory. Ito po, kaya po yung resurrection niya ay forerunner of glory. Ito naman Ephesians 1:19 and 20, napakasarap din po ito. Ephesians 1:19 chapter 1 verse 19 and 20. And what is the exceeding greatness of His power to usward who believe? Pasinin nyo ha, ulitin natin. What is the exceeding, nag-uumapaw na kadakilaan ng Kanyang kapangyarihan tungo sa atin na sumasampalataya. According, alright, to the working of His mighty power. Not according to your kakayahan or capability, not according to your education, not according to your effort, not according to your religion's effort, no, but according to His working, to the working of His mighty power. Pansinin niyo yung verse 20. Saan niya unang ginawa ito?
para sa ganun ang kanyang ebanghelyo ay maging ito ay forerunner ng glory. May balita mo na, excited ka na dahil in advance sinabi na sa iyo ang mangyayari. Alright, mapansin natin sa verse 20 ng Ephesians 1, which he wrote in Christ, kailan? When he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places. Kita mo? So ginawa niya muna yung kapangyarihan, makapangyarihang gawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, yung exceeding greatness of His power to usward who believe, according to the working of His mighty power, which He wrought in Christ. So ginawa niya kay Kristo yun. Alright? When He raised Him from the dead, pagkatapos I set Him at His own right hand in the heavenly places na ginawa ng God the Father, at iyan din po ang gagawa sa buhay natin pagdarating ang time na tayo po'y kanyang bubuhayin maguli. Kaya yung number 6, yung resurrection ng Panginoon, is the evidence of the supernatural. The evidence of supernatural. Yung pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Bakit? Kasi yung exceeding greatness ng power ng Diyos tungo sa ating sumasampalataya, pinapaunawa, pinapaalam, para maging excited ka, para maging joyful ka, para maging thankful ka, para maging patient ka, para maging obedient ka, para maging submissive ka. Oh, wow! Para sa ganun ang Panginoon, ang nais mong pangunahin, ninanais na makita na, mamit na, and then of course, meron kang mahal sa buhay, your family maybe, mga unsaved pa yan, so idulog mo. Sana makasama mo rin. Right? Makasama mo rin. Kaya napakasarap dito. Which He wrote in Christ when He raised Him from the dead, set Him at His own right hand, and in heavenly places. Purihin ang Panginoon. Nung magkaroon tayo ng spiritual birth kay Kristo, pamagitan ng paggawa ng Holy Spirit. Of course, ito yun, maganda. Nakaupo na tayo doon sa sangkalagitan kay Kristo Jesus. Ephesians 2:6. Now, 1 Timothy 4 verse 10. 1 Timothy 4 verse 10. Ito yung makikita natin dito. 1 Timothy 4 verse 10. For therefore, we both labor and suffer reproach, sabi ni Paul. Alam ninyo, pag totoo natin ginagawa yung ating responsibility, our part sa body ni Kristo, sa work ng Panginoon, alam niyo, may mga taong tatawanan ka. Maaaring hindi mo nakikita. Bakit? Lalo na kung halimbawa araw ng linggo, ikaw ay naghahangad na wag sanang makahanap ka ng trabaho, sana wala paglinggo. Kaya ako ay blessed na blessed sa mga kapatid na matapos silang pinaunawa sa kanila ang kahalagahan ng pakikipagtipon. Kung kayo man ay may work sa kasalukuyan, apektado ang inyong paglilingkod sa Diyos, lumuhod ka manalangin sa Diyos, magsumamo, sana bigyan ka ng ibang trabaho na hindi po, alright, na libre ka ng pagtitipon ng araw like Sunday. Yan ang hangarin mo and the Lord will grant that. Maraming mga kapatid sa aming church ang naniwala sa ganun. Kaganda ng trabaho, iniwan ng trabaho, they resign para magkaroon sila ng trabaho, libre sila sa araw ng linggo at binigay ng Panginoon. They enjoy yung pakikipagtipon. Sana ganun din ang Kristiyano. Pag mong intindihin yung kikitain mo sa araw ng linggo, kapatid, ikaw nakikinig, unahin mo ang Panginoon. The Lord will be the one to protect the property, the things that you have right now, na kinikilala mo galing sa Diyos, yan katiwala ka. Binigyan ka ng lakas, talino to manage those, to enjoy those. Pero wag nating gawin habitually. Alright? Habitually, continually. Na yung araw na yun na napakahalaga, ay hatiin mo pa
o maaaring hindi mo bigyan ng mahalagang oras. Napakaganda ng katayuan ng Panginoon in heaven. Pero dahil nakita niyo yung ating situation here on earth, patungo tayo sa impyerno pag namatay tayo. Nasa darkness tayo. Nasa pagkaalipin ni Satanas. Alright? Ang buhay natin hopeless. Lifeless when it comes sa buhay ng Diyos. Wala tayong buhay. Panglangit. Nasaktan, nagdamdam ang Panginoon. Gumawa ng paraan. At nag-decide para tayo babaan dito sa pamagitan ng pagkakataong tao pang masalamuhan, makasalamuhan niya tayo. And the rest story na yon, may record na sa Biblia what happened. Sana wag mong maliitin ito. Ito yung mataas na bigyan mo ng pagpapahalaga sa life mo. Things na kanyang niloob para sa ating spiritual edification, para sa matibay na ugnayan ng household of faith na sinasabi ng Galatians 6:10, upang ang ating main objective, main reason why we are still alive here on earth is to propagate the good news of salvation so that people may know, may believe and trust the person of the gospel, and that's the Lord Jesus Christ, God manifest in the flesh, para bayaran ang kasalanan natin. Yan lamang pong kanyang hinahangad. Pag naibigay natin ang oras na yan, na oras naman niya yun. Ang buhay natin, pinahiram lang yan. Ang time, araw, buwan, taon na dinadagdag sa life natin, sa Panginoon yan. Kaya niyang bawiin any moment sa buhay natin ito. Mga bagay that we have, kaya niyang alisin yan in the twinkling of an eye, ang iglap. Kaya nga yung mayaman dun sa Luke chapter 12, hoy, haling, hoy, thou foolish. Kung sa gabing ito kukunin kong kaluluwa mo. O, ibig sabihin, hindi kontrolado ng mayaman na yon, alright, ng kanyang kayamanan, ng kanyang kalakasan, yung kaluluwa niya, hindi siyang may hawak. Yung Diyos, na lumalang yan. Babawin ko, mapakanino yan. So the same is true. Applied, applicable sa atin yun. Sa ating lahat na nabubuhay, na kuminsan ay dinadaya tayo ng kayamanang material, alright, kasikatan sa mundong ito, kaya iyan ang palaging natutunan, diyan ka nag-excite. Kapatid, from God's point of view, sa God's reckoning, sa kanyang salita, hindi po yan kalooban ng Diyos. Bigyan mo ng excitement ang pag-present ng your body a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. Wag ho natin tipirin, pagdamutan ng oras ang Panginoon, ng pakikinig sa kanyang salita, na pinasasalita sa isang lingkod ng tagapaghayag ng kanyang salita. And then pangalawa, wag mong ipagkait yung fellowship na masarap ng kanyang pamilya kasi miyembro ka ng kanyang pamilya. Then at the same time, bilang lingkod niya, malalaman mo sa pamagitan ng instruction na manggagaling sa kanyang salita, your part, your role, ang pwede mong magawa habang ikaw nabubuhay at binibigyan ka ng opportunity na makaugnay sa kapwa, and then that is yung golden moment to introduce your Savior, introduce your Lord. Balita mo yung good news of salvation. Kaya therefore we both labor and suffer reproach because we trust in the living God, who is the Savior of all men, especially of those that believe. Especially of those that believe. Kaya makikita po natin dito, yung Savior of all men, ito po kuminsan ay pinagdidibatahan niya, no? Nagdi-debate. Ay hindi, yung all men yan, ay yung lang mga pinili, yung mga ganun ba? Okay? Savior of all men. Di po nila naintindihan yung all men yan. Yan po'y pinaliwanag ng John chapter 4, verse 42.
Kasi po, if you remember yung account na doon, chapter 4, may kinalaman doon sa kanyang naging meeting sa babae sa Samaritan. Yan po yan. And then, nagkaroon ng conversation with the Lord. And then, nakilala niya ang Panginoon. Ako ito ang kausap mo. Alam ko, sabi niya, yung Messiah cometh, which is called Christ. Sabi doon sa verse 25 ng chapter 4 ng John. When He is come, no po, sabi ng babae, ng woman, when He is come, He will tell us all things. Alam niyo bang reaction ng Panginoon in verse 26? Jesus said unto her, I that speak unto thee am He. Ako yun. Kita nyo? And then, alam niyo ang excitement ng babae. And upon this came His disciples and marveled that He talked with the woman, yet no man said, What seekest thou? Or why talkest with her? Na hindi sila nagkaroon ng lakas, na itanong yun. The woman then left her water pots and went her way into the city and said to the men, binalita po niya, Come, see a man which told me all things that ever I did. Is not this the Christ? And verse 30, then they, yung sinabihan, went out of the city and came unto Him. That is unto the Lord. Jump tayo sa verse 39. Ito yung pangyayari nung mag-meet. And many of the Samaritans of that city believed on Him, sa Panginoon. For the saying of the woman, kita nyo, ang kahalagaan po ng nagpapatotoo. Pag nakilala mo ang Panginoon, kapatid, pakilala mo siya with excitement. Ang ngayon, yung mga tao naniwala doon sa patotoo mo, siguro magandang testimony nitong woman na ito, kagad naniwala, nag-react, at interesado na makilalang personal, makitang personal, itong Messiah na ito. So, ano nangyari? And then, makikita natin doon, and many of the Samaritans of that city believe on Him, for the saying of the woman, which testified, He told me all that ever I did. So when the Samaritans were come unto Him, so nakalapit na, namit na nilang Panginoon, they besought Him that He would tarry with them, and He abode them 2 days. Kita mo nakiusap, pwede ba mag-stay ka muna dito, gusto pa namin makarinig? Sana ganon. Pag ikaw ay naniwala, ay dapat meron kang excitement. Pangalawa, ay dapat talaga ay nagdi-desire ka ng more days, more time to live, makarinig ka tungkol sa Kanya, maunawaan mo, malaman mo, at maramdaman ang Kanyang damdamin towards you at yung Kanyang kalooban. Why? Still buhay ka pa. Ang sarap. Ito po yung sinabi doon sa verse 41. And many more believe because of His own work ng Panginoon personal. And said unto the woman, Now we believe, not because of thy saying, for we have heard Him ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. So yun po yung paliwanag nung 1 Timothy 4:10, nung sabihin na ang living God nito, ang Panginoon, siya yung Savior of all men, kasi po yung Savior ng sanglibutan, kasi siya naparito to save. Pero may specific siya. Ng kamatayan niya para sa lahat. Pero unfortunately, maaring isa ka sa mga nakikinig ngayon, na hanggang ngayon ay nagtitiwala ka sa iyong relihiyon, sa kabaitan mo, sa kakayahan mo na magawa sana yung utos niya. Hindi po yan ang solusyon. Kailangan mo na relationship by spiritual birth. And then after you accepted the Lord Jesus Christ, mag-i-indwell ang Holy Spirit. Kapag nag-indwell ang Holy Spirit, unti-unti ka ngayon palalakasin, pakakainin ng salita ng Diyos, unti-unti ka ngayon ini-encourage, inaalalayan, sinusubaybayan, ginagay para patutuhanan mo yung Messiah, yung Lord, yung Savior, upang ang mga tao, kapwa mo, ay maging gaya din ng binalitaan itong woman ito of Samaritan. Okay? Kita nyo, ang ganda, no po? So mga kapatid, isang bagay, kasi lahat ng tao, hindi naman lahat ng tao na nanampalataya, sabi ng 2 Thessalonians 3:2.
para yung tao habang hindi nananampalataya ay magkaroon ng pananampalataya pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos according to Romans 11 or 10:17 nang sa ganon ay magsimula ng ma-please ang God sa iyo sa pamagdahil sa pananampalatayang yan, nagkaroon ka dahil sa iyong pakikinig sa salita ng Diyos. So Hebrews 11:6, it is impossible to please God kung walang faith, walang pananampalataya. As simple as that. Kaya po yung balita, news, the written words about the resurrection. Pag ito po'y naintindihan mo, naunawaan mo ngayon, pamagitan ng message na ito, ang resurrection ng Panginoon, yan po yung evidence of the supernatural. Hindi po pangkaraniwang kapangyarihan ang lumikha niyang gumawa niyan. Pinakita muna sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo during His earthly ministry. At ito rin ang kanyang isasagawa. The supernatural power na ito ang gagamitin din niya para pagdating ng araw ay gagawin sa iyo the time na darating na ang Panginoon. Kaya yung resurrection ng Panginoon, yan ay katibayan of the supernatural, no, na kapangyarihan ng Diyos. So very clear po yung Biblia. Let's go to point number 7. Patapos na tayo. 7 and 8, tapos na. Romans 6:4. Romans 6:4. Alright, Romans chapter 6 verse 4. This is what the Bible says in Romans 6:4. Ito yung pampito na hinggil sa resurrection ng Panginoon. Romans chapter 6 verses 3 and 4. 3 and 4. Di ba ninyo alam, sabi ni Apostle Paul sa mga nananampalataya na taga-Rome, no po, know you not, at naka-address din po sa lahat ng mananampalataya ito, no? Kasi naipasulat na ito for our learning at para matuto tayo that we have now the copy of this book. Kaya nga ito ay for our admonition, sabi ng 1 Corinthians 10. So sa Romans 6, verses 3 and 4, know you not, di ba ninyo alam, that so many of us, kasi hindi naman lahat na bumabasa, marahil, ay hindi pa naganap sa kanya itong sinasabi niya. For you know not that so many of us, as were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death. Alam mo ba ninyo kung anong baptism yan? Hindi water baptism yan. Spirit baptism, 1 Corinthians 12:13. Kaya kanain kay Kristo dahil sa Holy Spirit. Spirit baptism. Inin kanya na gaya pinipicture ng water baptism. Water baptism, ikaw ay lumusong sa tubig, that represents death. Nain ka sa tubig, ibig sabihin. And then inilubog ka sa tubig, that is burial. And then ahon sa tubig, resurrection. That is the physical illustration of the Spirit baptism. Kaya spiritually, ang isang tao tulad ko, tulad ni Apostle Paul, tulad ninyo na tumanggap kay Kristo, ay kailangan sa araw-araw mong buhay ay palagi mong itanim sa isip at puso, I am present, crucified with Christ. Yung kinamatay ni Kristo, kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan nating lahat, include mo na ang iyong sarili. Sa araw-araw, isipin mo yon para hindi na yung I ang iiral sa decision makings mo. Sa araw-araw nating buhay, hindi na yung I ang iiral. Kaya sabi na, know you not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death, therefore we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Kaya spiritual baptism po pinag-usapan dito, no? Para maintindihan natin yung illustration ng physical water baptism. So we also should walk in the newness of life. Kaya po yan. Kaya itong point natin dito, sa number 7, ang resurrection ng Panginoon is the motivation
to holiness. Motivation to holiness. Yan po yan. Very clear po yung Biblia. Motivation ng ating kabala to holiness. Para ito incentive. Incentive. Para isang bagay, makompleto mong gawin ang obligasyon mo para doon sa point na yon na makakamtan mo na balang araw, nagsisilbing incentives or motivation to holiness. Right? Then, therefore, we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so, we also should walk in the newness of life. 2 Corinthians 5:17. So, nain ka kay Kristo, yun po yung ginawa nung one Spirit, the Holy Spirit in 1 Corinthians 12:13. Kaya ikaw po ay binaptize into one body, and that is the body of Christ. Spiritual body po yun. Kaya huwag na ninyong pagtalunan. May local church, of course. Nung tawagin po yung mga disciples, sila po ay assembly. Pero ang description ng kanilang pagsasama, organization. Nung bumaba na po ang Holy Spirit sa kanila during the time of Pentecost, naging organism po sila. Okay? And at the same time, sila ay assembly. Physically, sila po ay local body. Pero lahat ng ligtas sa isang local church, sila lang po ang naka-in kay Kristo spiritually, sapagkat hindi magkakamali ang Holy Spirit na maglagay sa Kanya kay Kristo. Sa body ni Kristo, kasi si Kristo ang head. Hindi pwedeng maging head si Kristo sa iba't ibang maraming mga local churches. Hindi ho. Only lahat ng mga ligtas, yun ang mga nain kay Kristo. At si Kristo ay nain sa kanila. Alright? Kaya ganun lang po kasimple yun para maintindihan maigi yan. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is. Yung na kay Kristo, he is a new creature. So ano ang sinasabi ng Biblia? All things, mga lumang mga bagay na. Dati mong pag-ugali, alright? Dati mong ginagawa, dati mong practices, dati mong kinahumahalingan, alright? All things are passed away. Behold, all things are become new. Ang malungkot ganito, kung isang Kristiyano, dati, pag pananambahan sa dati ng relihiyon, sigasig yan. Pag darating yung Disyembre, madaling araw yan ay pumupunta sa simbahan. Pag mayroong tinatawag natin dinadala, na manika, may ilaw, whatever, sumusunod siya. Minsan maglalagay pa sa garden nila ng imahe. Maraming bagay, nakakatawa. Agresibo, fanatic. Pero nung naging Kristiyano, tila baga, yung init na yon ay hindi ata nakikita. So question po sa ating lahat, nakikita ba ngayon ang mas masidhi na bagay kasi nasa tama ka na, maliwanag ng kalagayan mo, alam mo ng future mo, di ka na kumakapa, secured na. Nakain ka na kay Kristo, si Kristo nakain sa'yo. Wala na makakapigil niyan, wala. Very clear yung Romans 8:39. Wala na makapaghiwalay sa atin, sa alinman, sa mga binanggit sa mga sinundan ng mga talata, sa pag-ibig ng Diyos. Nasaan ba yung pag-ibig ng Diyos? Na kay Kristo. Kaya outside kay Kristo, kung di ka nakain kay Kristo, anong tawag doon? Outside ka. Ang outside kay Kristo, hindi save yun. Kahit ano pang sabihin niya. Kahit sabihin pa, gaya ng Kapampangan, no? Andyang magbat-bat kapaking gabon. Nga na po ding matuwa kanito. Alright, yan. So, ang sabi po ng 2 Corinthians 5:17, therefore if any man be in Christ is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. Bakit? New creature ka na. Dapat we should walk in the newness of life. Kaya yung pong resurrection ay motivation to holiness. 2 Peter 1 verses 3 to 9. 2 Peter 1 verses 3 to 9. The Bible says in 2 Peter 1 verses 3 to 9, according as His divine
power. Anong binigay? Hath given unto us all things. Ano yung mga all things na yun? That pertain unto life and godliness through. Paano paraan? Through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. Morality, virtue, character, yan po yan. Uprightness, righteousness, yan ang virtue. Kaya, yan po talaga yung pakay. Kaya dahil sa divine power na ginamit ng Diyos, hath given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge. Kaya yung kaalaman ng Panginoon, ang mag-i-inform sa atin, ang mag-i-educate sa atin, ang magpapaalala sa atin, ang magko-correct sa atin, ang mag-i-instruct sa atin. Kita ninyo, ang daming trabaho na tinatrabaho ng Holy Spirit sa buhay natin. Ina-apply, siya yung teacher natin. And then in verse 4 ng 2 Peter chapter 1, whereby are given unto us exceeding great and precious promises. I love that. That by these, itong mga promises dito na tinawag na precious, you might be partakers of divine nature. Meron na tayo yan. Have escaped, past tense, the corruption that is in the world through lust. Pita. Okay, kasi papalitan yung body mo, so wala na. Hindi na yan. Hindi mo na maranasan yan. Sa ngayon, yan ang laban natin, yan ang struggle. Yan ang battle natin. Kaya nga, ang Holy Spirit, ina-apply niya yung comforting, yung guiding, yung teaching, yung reminding. Yan po, dami yung ginagawa, no? Ng Holy Spirit. And then, power. And beside this, giving all diligence, dagdagan mo yung pananampalataya, virtue, yan ang morality, uprightness, character, no po? Alright? And to virtue, knowledge. At sa kaalaman, temperance, kailangan nandiyan ng pagtitimpi. At dyan sa pagtitimpi, dagdagan mo ng patience. Patience, di ba? Yun ang sinasabi na anong tawag kasi dito? Kapag may nilaga, ano? Tawag dyan. And to patience, godliness. Ano yung dadagdag mo sa godliness? Brotherly kindness. At ano naman ang idadagdag sa brotherly kindness? Charity. Ang charity ay nakatungkol lang po ito dun sa mga magkakapatid. Ito yung tawag yan ay pagmamahalan ng mga magkakapatid. Kaya palagi kong naalala yung Galatians 6:10. May sasagawa natin yung unang bahagi doon as we have therefore opportunity. Let us do good unto all men. Pero yung last part noon, especially unto the household of faith. Yan ang household of God na binabanggit ng Ephesians chapter 2. Sambahayan ng Diyos, sambahayan ng pananampalataya yan. Lahat yan nananampalataya. Ang charity, kaya nga doon sa chapter 13, diniscuss po ang kahalagahan ng charity. Kaya wala kang may pagyayabang. Kahit ano pa yung gift na binigyan sa iyo ng Diyos, galing sa Diyos, nagpapasalamat ka with all humility, no? With joyfulness. Hindi yung pinagyayabang, ako, mas marunong ako dyan, ganun. Siya, hindi marunong ganun. Ayaw ng Panginoon doon. Anong kahulugan doon kung wala ka naman charity? Yan ang lesson mapupulot natin, malalam, matututunan sa 1 Corinthians chapter 13. Ang wika po rito, and then verse 8, for if these things be in you, kung mga bagay nito nasa inyo, at sumagana, they make you that you shall neither be barren, baog, fruitless, nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Na ibig sabihin, kapatid, ang salita ng Diyos na palagi mong binibigyan ng importansya, pakikinig, at pinapapasok talaga sa mind mo at heart, ina-apply sa araw-araw nating buhay, inilalakad natin to, na-exercise tayo, magkakaroon po talaga ng bunga ng kabanalan, pananampalatayang matatag, no po, at makikita natin dito kasi, and then, yung kaalaman, and then, pagtitimpi, ito yung pagtitiis, yung buhay na makadiyos, yung brotherly kindness, alright, mga kabaitan ng mga magkakapatid, and then sa brotherly kindness, charity. Makikita mo na dito yung katuparan
yung ebidensya, the proof na sinasabi mo, mahal ko ang Panginoon, ang tatay namin. Mahal ko ang work ng Panginoon. Mahal ko ang miyembro ng pamilya niya. Mahal ko ang aking kapatid. And where is that? Nakikita ba sa charity? Araw-araw na buhay natin. Sabi dito sa verse 8, if these things be in you, and abound, and make you that you should neither be barren, at ikaw ay gagawin na hindi yan baog o unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, yung mga natututunan natin, yung nalalaman natin, yung mga lahat na tinuturo ng Holy Spirit sa araw-araw nating buhay, sa paglalaan natin ng oras sa salita ng Diyos, pakikinig, pakikipagtipon. Hey mga kapatid, hindi magiging fruitless yan when you exercise them, when you walk in the Lord. And then sabi ng verse 9, but he that lacketh these things, yung kulang nito, ang description mo bulag. Bakit? Ang nakikita mo lang yung malapit. Cannot see afar off, and hath forgotten. Nakalimutan niya, maging ulyanin pa, that he was purged from his old sins. Nakalimutan. Ito pala yun. Kapag ang isang Kristiyano ang nagpapakilala, ay hindi kakakitaan ng newness of life, yung paglakad niya. Hindi nakikita yung mga dinescribe dito, sabi niya nananampalataya na siya. Pero dinadagdag dito, kailangan madagdagan yung pananampalataya ng virtue. Yun ang moral lives. Nung maliit kami, pero namulatan namin, good manners and right conduct. Righteousness, uprightness. And then, hindi lamang yun ang idadagdag mo, kundi knowledge. Pag marami ka nang lalalaman, mapagtimpi ka, hindi ka kagad parang nagiging bida ka kagad sa usapan or whatever. Tahimik ka lang. Nagtitimpi ka. Hayaan mo lang. Observe. And then patience. Nagtitiis ka kahit anong sitwasyon. Lahat tayo ngayon natutong magtiis sa sitwasyon natin ngayon. For how many days? Mahigit 1 buwan, 2 buwan. Ang bira, no? Lockdown. Enhanced community quarantine hanggang April 20 at 30 pa tayo, mga kapatid. Kailangan natin dito ay pagtitimpi. Huwag kang magwala kung dumaan sa iyo yung nagbibigay ng relief. Kung di ka naalala, pray lang. Kailangan patience. And then, pag na-apply mo na yung mga una na yon, ay iyong godliness. Talagang makadiyos ka talaga ang buhay mo. Alright? Magpamatiisin ka. And then, brotherly kindness. Kaya ito po yung ginagawa o namang magkakapatiran. No, yung talagang hirap sa sitwasyon ay natutulungan. Kaya po yung medyo mga kapatid natin, alam natin na medyo hirap sa kabuhayan, ay nasharean po natin doon sa atang pagbibigay ng relief. And then at the same time, yung mga kapitbahay natin, dito po sa lugar kung saan po nakatayo ang ating pinagtitipunan. So, lahat po ito kahit paano po ay nakapag-share po tayo ng relief sa kanila. Saan galing po yan? Galing po din sa inyong pagmamahal, sa inyong giving. Para naman po yung ating testimony na hindi lamang po tayo magkasarili. Alright? Ngayon, tayo po ng mga magkakapatid, kaya po nating tiisin hanggat tayo may naisusubo kasi ang Panginoon naman ay gumagawa ng paraan. So, kaya nga ako, kung minsan nangungumusta, kumusta na kayo, etc. So, ang kailangan ko lang po yung response ninyo, mabuti naman po nakakain, etc. Medyo hirap, kung may hirap kami sa pagkain, ay makakagawa po tayo ng paraan doon. Kasi limited po yung action movement, ano? Limited po, no? At ito po yung makikita natin dito. Ngayon, may note 1 ako dyan. Dito sa Pampito. Ang note 1 ko dyan, bawat mananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, whether you like it or not, maliwanag na po yung Biblia, is given ability and power na mabuhay ng banal at matagumpay na buhay para sa Diyos. We have that record already in Ephesians 4:21 to 22. Basahin natin. I repeat, note 1. Each true believer in Christ is given ability and power to live an holy and victorious life for God. Ang sabi ng Ephesians 4:21 to 24, kapatid, if so be that you have heard Him, have been taught by Him,
as the truth is in Jesus. Ano po yung sinabi sa verse 22? That you put off concerning the former conversation, yung dati, the old man. Tago mo na yun, huwag mo nang pakita yung dating pag-ugali, dating buhay, bago ka naligtas, which is corrupt according to the deceitfulness lust, or deceitful lust. And verse 23, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Ayan po. Hindi ho natin pwedeng maiwasan ito. It is already written, in address given, informed, told sa mga Kristiyanong kinaukulan. Note number 2, sa ilalim po nitong point natin na number 7, the motivation to holiness, ang resurrection ng Panginoon. Note number 2, sanctification. Ang sanctification po ay threefold. Merong positional, nangyari po yan the moment na dumating sa life mo ang liwanag tungkol sa Savior, the one who gives life, na ito po yung nagbibigay ng kanyang spirit, alright? Nagbigay ng mahal na dugo para mapatawad ang ating kasalanan, wala na tayong pananagutan, walang babayaran. Alright? And then pagtubos sa ating kaluluwa, pagkaalipin kay Satanas. Alright, so maliwanag na po yun, ano? So tayo po ay inalis sa kadiliman, inilipat sa liwanag. Yung light, yun ang person, the Lord Jesus Christ, and at the same time sa kanyang salita. Kaya sabi ng Psalm 119, verse 130, the entrance of thy word giveth light. Kaya madidistinguish mo na ngayon kung alin yung masama at mabuti. Alright, kung alin yung madilim at liwanag. Ikaw, kung tatanungin kita, papatayin yung ilaw mo ngayon sa bahay. Anong gusto mo? Yung madilim o yung maliwanag ngayon? So, alam yan, common sense na lang, ano? So, yan po yun. Kaya yung sanctification may progressive. Now, naing ka na kay Kristo. Hindi ka nang pwedeng manatiling babe. Alright? Yung mga kasabayan mo, may mga bigote na, kumbaga sa kwan, pumuti na yung buhok, ikaw ay babe ka pa rin, dumedede pa rin. O, napakahirap ka, katawa-tawa yung kalagayan na gano'n, no? Sanctification, progressive. Tapos, perfect sanctification. Ang perfect sanctification, aalis na tayo sa body na ito na makasalanan. Walang good dito, sabi ni Paul sa Romans 7. And then, nakain pa tayo sa evil world. Someday, when Christ comes, maridim na yung body natin papalitan ng glorious body. Lilisan na tayo sa body ito, right, na lustful, right, na palaging binibisita ng devil para akayin ito, hikayatin, gawin yung gusto niya. And then mawawala na tayo sa evil world, kaya yakyat na tayo eh. Okay? Yan ang future natin. Yan ang future natin. Iyon ang perfect sanctification. Positional, progressive, and perfect sanctification. Then, anong note number 2 natin? Ulitin ko. Sanctification, na naintindihan mo na yon. Nasa progressive po tayo, ha? And then, service and suffering para sa Panginoon will be rewarded with an inheritance. Kailan? Sa millennium. Sa millennial kingdom ng ating Panginoon Jesucristo. Anong verse? Colossians 3:24. Mga kapatid, sa aklat ng Peter, meron na tayong reserve inheritance in heaven. And then sa millennium, alright, ayan ay earn inheritance yan. Based sa ating attitude at ginagawa para sa Panginoon sa life na kasalukuyan. Colossians 3:24. Anong sabi ng 3:24? Knowing that of the Lord, ginawa mo ang isang bagay, basta't sa Panginoon yan, para sa Panginoon yan, para sa kanyang pangalan, para sa kanyang honor, para sa kanyang glory, hindi para itaas ang sarili mo, para ikaw ay maging famous, alright, maging rich, etc. Hindi. Ginawa mo yun with all your heart para sa Panginoon. Hindi man pansinin ng iba, okay lang yun. Huwag kang ma-discourage, basta
Make sure ang ginagawa mo ay para sa Panginoon, para sa kanyang name, honor, and glory. That's it. Importante na yun. What matters most yun. Hindi yung palakpakan ka ng tao. Pinagkukwentuhan ka ng mga tao para ang ganda ng pakiramdam mo. Parang nasa cloud9 ka, no? Yung ganon. Ay, huwag mong intindihin yun. Huwag mahayaan mo yun. Ang intindihin natin kung ano ang damdamin ng Panginoon sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Anong damdamin niya? Ayon ba sa will niya? Ayon ba sa kaliligayan niya? Ayon ba sa ikararangal niya? O, ganun lang po yun. Yan pag-isipan natin. Knowing that of the Lord you shall receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. Ganun lang po yun. Kaya napakasarap na maintindihan natin, maunawaan deeply na po ang tungkol sa kanyang pagkabuhay ng muli, dahil ito ang cornerstone, no po, very clear, cornerstone ng katotohanan. Alright, the cornerstone to the combining form of truth. Walang kahulugan, walang kabuluhan ang anumang preaching, where yung nagpipreach, lumulundag, sumisigaw, umiikot ng ganon. Walang kabuluhan yan. At yung pananampalataya niya, pananampalataya ng nakikinig without the resurrection of the Lord Jesus Christ. Pangalawa, ang resurrection ng Panginoon, guarantee to faith. You believe now in the Lord Jesus Christ? You have faith after you heard the word of truth? Alright, guarantee yan ang resurrection ng Panginoon sa pananampalatayang meron ka kay Kristo. Yan ang puso ng gospel. Kaya, in-expect ng Panginoon maging masaya ka dyan pagdating ng gospel, because He's talking about the person, the Lord Jesus Christ, God manifest in the flesh. They're talking about the death of that person, the burial of that person, and the resurrection of that person. Kaya magiging excited ka palagi pagpunta ng simbahan, paggawa ng kanyang kalooban, willing ka mag-sacrifice, presenting your bodies a living sacrifice. Buhay ka, sinasacrifice mo para lamang gawin mo ang iyong serbisyo sa Panginoon, because He is our Lord, our Master. Hindi ikaw ang sarili mo, ang God mo, ang Lord mo. Hindi yung kaibigan mo whoever influence you every day para makagawa tayo ng decision contrary sa will ng Panginoon. Kapatid, no. I do believe ang mga bagay nating tinatalakay dito at natalakay na naging karagdagang liwanag sa life mo, sa life ko, sa life nating lahat, na naniniwala ng buong puso na ito ay mga katotohanan na salita ng Diyos para ipaabot sa atin, para ang ating buhay ay magiging more value. Kumbaga sa kanya ay merong add. Hindi lamang sinasabi mo mananampalatay ka, so meron bang morality, uprightness, character, good manners, and right conduct sa life mo? So naranagdagan ka ba ng kaalaman sa Panginoon? Meron ka bang patience, etc., godliness, brotherly kindness, charity? So yan po yun. Yan ang newness of life. Yan ang dapat makita sa life natin. Kaya every moment ng iyong buhay, excited ka, masaya ka. Bakit? Ikaw na ang magsabi. Pag ang puso mo malungkot, ano ang attitude mo? Stressful? Stress? Hindi ka mapakali, buwisit ka, ganon? Wala ka sa mood? Pero pag masaya, o kahit ano yung kinakain mo dyan sa table, ang napakasaya mo. Bakit? Kasi alam mo, temporary lang ito. Pagdating ng heaven, naku, eternal na yon. Joy. Yan na yun, no? The heart of the gospel. And then yung pang-apat, the ground of hope. And then yung pang-lima, ay forerunner of glory. Pang-anim, the evidence of the supernatural. And then number 7, motivation to holiness. Para habang nabubuhay tayo, bago na tayong nilalang, in-expect tayo ng Diyos, ay mamuhay tayo in the newness of life. And then number 8, the last one. Ito po yung Romans 8, 33 to 39.
Romans 8:33 to 39. Dito po tayo magwawakas. Romans 8:33 to 39. This is what the Bible says in verse 34 up to 39. Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea rather, that is risen again. Ulitin ko po. Sino yung nagko-condemn? Sino yung umahatol? Who is he that condemneth? It is Christ that died. Yung sagot. Yea rather, that is risen again. Hindi lang namatay. Alam naman natin yung reason why He died. He died for your sin. He died for my sins. He died for sin once and forever. So yan po yun ha. Ang ganda no. Who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Sipin ninyo, makyat na nagtatrabaho pa. Every moment of our life through the Holy Spirit. Sabi ng Philippians 2:13, it is God which worketh in you, but to will and to do of His good pleasure. Hindi po siya huminto ng making intercession for you and for me. Nananatili po siyang nag-i-intercede para sa kapakanan natin. Para sa kapakanan natin. Upang makita ng tao ng sanglibutan ang kaibang saya natin. Ang kaibang dedication natin. Ang willingness natin to sacrifice. Kaya yan po yung nilalaman ng Ephesians 5:1 and 2. May sacrifice doon. Ang wika nga doon, verse 34, who is he that condemneth? It is Christ that died, yea rather that is written again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. In verse 35, ang tanong, ganito na naman ang tanong, who shall separate us from the love of Christ? Merong follow-up na pagtatanong, shall tribulation? Tandaan mo, may assurance na tayo. No, sa John 16:33, habang nandito tayo, you shall have tribulation. Sa wika niya. Pero anong encouragement niya? Be of good cheer. Bakit daw? Ang sabi niya, I have overcome the world. So, tinalo niya. So, nasa victory side tayo. The Lord is with us and for us and in us. Ang kagandahan, sasalubungin pa tayo. Ano pa yung hinahanap mo, kapatid? Walang dahilan para maging malungkot ka. Walang dahilan para ma-discourage ka sa buhay na ito. Sa ating nararanasan, kaliwat kanan. Past and then future habang nandito tayo. Sa ngayon, ito, coronavirus. Pag ginawa mong kalooban mo, kalooban ng Panginoon sa buhay na ito, alright, ng masaya, talagang willing kang mag-sacrifice, right? Present your body as a living sacrifice. Willing kang, ma-experience yung affliction of the gospel. Alam mo ba kung ano mangyayari naman pagdating ng araw? Tayo naman ang magkakaroon ng kaibang corona. Crown of righteousness, 2 Timothy 4. Yan. Crown of life. Ayan. Crown of rejoicing. Yan mga ilan lamang sa mga crown. Pansin mo sa ngayon, kaya nga po, minsan naisip na po talaga ito. Makikita mo yung mga balita na napapublish na mga balita. Gaya po yung hindi po na-specify yung lugar. Yung lahat po ng mga na-infect ng coronavirus, tinatapon po sa tabing dagat. Tinapon na lang po yung mga bangkay nagsipagkalat doon. And then nandun po yung mga frontliners, may dala-dala pong mga bag. Binabag na lang po isa-isa. Bakit? Sobra na po ang dami. Dahil po daw sa alin? Coronavirus. So, umisa nung nag-iisip ka, ito ba ang napala ng tao ngayon sa kanilang katigasan ng puso? Walang panahon sa Diyos.
walang oras sa Diyos, walang excitement sa will ng Diyos, walang interest to hear the good news of salvation, walang panahon makinig mag-aral ng salita ng Diyos, kundi ang pinagukulan ng pansin, edukasyon ng pangmundo, para balang araw ay maging sikat, maging mayaman. Hindi naman po actually kasalanan maging mayaman ka, kasi nasa kamay ng Panginoon yun. Kung Kristiyano ka, sinasaalalay mo lahat sa kamay ng Panginoon. Pag binless ka ng marami, amen. Pero dapat tandaan mo, ang kayamanan na yan ay hindi pwede yang hihigit yan kaysa sa Diyos. Dapat talaga, your dedication, faithfulness, love sa Panginoon, yun pa rin ang pinakamahalaga na iiral sa buhay mo. Yan ang mag-influence sa'yo, kaya mo ginagawa yung kanyang kalooban. Hindi yung material na bagay ang humihila sa'yo palayo sa Diyos, kundi nai-enjoy mo ang bagay ng sanglibutan. Yan ang problema. Yan ang malaking problema. Kaya rito po ay makikita po natin dito. Tribulation, distress, persecution, famine, sabi ng verse 35, nakedness, or peril, or sword. Ito ba maghihiwalay sa atin sa pag-ibig kay Kristo? Tribulation, distress, persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword. Verse 36, as it is written, for thy sake, sa Panginoon, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. And then, tanggap na po yung pangyayari na yun kasi ang pwede lang nang mamatay, sabi nga ng Panginoon, huwag niyong katakutan yung pumapatay ng body but not able to kill the soul. Matthew 10:28. So sabi ng verse 36, as it is written, for thy sake we are all killed all the day long, we are accounted as sheep for the slaughter. So ano po talaga ang buo sa loob niya? Hindi siya pwedeng matakot. Hindi pwede ito ay maghiwalay sa kanya. Ang tribulation, ang distress, persecution, famine, nakedness, peril or sword. Ito po yung kanyang binitawan na maganda rito. Verse 37, nay, wala. Sabi niya, in all these things, we are more than conquerors through Him that love us. Sino ba yung nagmahal sa atin? Panginoon. Anong klaseng pag-ibig? Great, sabi ng Ephesians 2:4. At ano ang katibayan? Gaano kahalaga, gaano kalaki, kataas ang pag-ibig na yan na pinakita? He gave His life. Very clear. Ephesians 5:1 and 2, particularly verse 2, and 1 John 3:16. 1 John 3:16. Kaya ito po yung kanyang buong loob na alam niya, wala na makapaghiwalay sa kanya sa pag-ibig na kay Kristo. Maging tribulation man kabagabagan, coronavirus, taggutom, famine, nakedness, kawalan, sword, persecution yan, peril, mamamatay ka rin, naglilingkod o hindi, mamamatay ka rin. So, sabi ng verse 38, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, kasalukuyan ng mga bagay na gaganap sa atin. Alright, volcanic eruptions, alright, lindol, alright, mga malalakas na mga hangin, bagyo, tornado, hurricane, nor things to come. Ano ba yung things to come na darating dito sa lupa after na mawala ng mga mananampalataya dito? Tribulation. Ang mga bagay magaganap dyan, sabi ng Biblia, ay hindi pa naganap sa kasaysayan ng sanglibutan. So sinasabihan na tayo ng future. Kaya panghawakan mo, alright, maginawang inspiration natin ang pag-ibig ng Panginoon na God nagpakumbaba upang lang may alay ang buhay na yan to pay the penalty of our sin. Ang makikita natin dito, for I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, kataasan, kalaliman, depths, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God
which is in Christ Jesus. Mga kapatid, napakasarap po nito, yung verse 34, it is Christ that died, yet rather that is risen again. Kaya wala ka nang katatakutan. Kung sa pamagitan ng coronavirus, niloob ng Diyos, napapanaw tayo, amen. Bakit? Bubuhayin ka naman niya maguli. Bigyan ng glorious body. Wala nang pwedeng magawa ang anumang virus. Kasi, kung man ang buhay natin dito, napakahirap, puro tayo kinokoronahan ng mahihirap, talaga dito yung buhay sa mundo. Bakit? Bunga ng kasalanan to. Yung eternal visa ng kasalanan, wala na sa atin yan. Nakasecure na, fully paid na yun sa Calvary. At sa pamagitan ng pagkabuhay ng maguli, tagumpay, victory. Kaya po yung resurrection ng Panginoon, last, it is the basis of assurance. Basis of assurance. Hindi na buhay maguli ang Panginoon? Wala, talo ka rito. Kaya po ang Kristiyanong naniniwala, alright, na nabuhay maguli ang Panginoon, enjoy na enjoy po yan. Panatag, kalmado, ano man ang situation. Sapagkat, pag sa buhay na ito, patuloy siyang nagsasakripisyo. Alright, nagsasakripisyo. Alam niya, ay come and go lang ang mga material things. Kaya kayo mga kapatid na mga able materially, gawin ninyo hanggat may time na ngayon, tumulong kayo sa pagwiwin ng kaluluwa. Willing kayo na tumulong dyan. Yan ang i-prioritize nyo sa life nyo. Kasi yan ang actually ang main business ng Kristiyano dito sa lupa. Yan ang pangunahing punta ng Panginoon dito ay nung ialay ang kanyang buhay, maligtas ang lahat para hindi na sila maparusahan sa impyerno forever. Ikaw, gusto mo ba? Ha? Ano sa'yo yung tao o maaaring mahal mo sa buhay? Whoever namatay without Jesus Christ, without the gift of eternal life, without the forgiveness of his sin, alright? Siya yung magbabayad. Matitiis mo ba yun? Maaati mo ba yun? Na kahit na tayo po'y bilang ng pera, pwede natin kainin ang gusto natin kainin, ganun ba yun? Puntahan ang pwedeng mapuntahan, parang easy lang. Kasi bakit meron? Paano naman yung mga kalulong yun? Paano yung mga manggagawa ng Panginoon? Paano sila gagalaw? Paano makakarating sa isang lugar? Paano makapag-reach ng mga kaluluwa in the regions beyond kung wala pong suporta ng mga anak ng Diyos? Kaya lang po, hamon po sa ating lahat. Nakasecure na po yung ating eternity. Ang resurrection, yan ang basis of assurance. Sana po ay patuloy nating isaisip ito. Sariwain sa ating alaala. Itanim ng malalim sa ating puso upang ang puso na yan na may damdamin ng ganon ang siyang magmomotivate sa iyo because Christ is risen again. At sa pagkabuhay na maguli, any moment na babawiin na niya ang buhay physical. Ang lahat ng bagay na pinoposes natin dito lang sa lupa. What matters most, yung ginawa mo kay Kristo. Yung ginawa mo para kay Kristo. Na ikaw ay talagang co-laborer ka niya, reaching out the lost soul, magnify His truth, alright, heralded or preach the gospel of the Lord Jesus Christ. Kapatid, ano ang reaction mo dito? Ano ang timpla ng pakiramdam mo ngayon na lahat po tayo na nakarinig na to, nakabasa nito, I do believe nang usap sa atin ng Panginoon. What's next? Ano ngayon ang burden mo? Ano ngayon ang desire mo? Hindi natin pwedeng ma-ignore yan. Kasi it is already written in the Bible. Huwag mong katakutan na kung darating ang araw, marami kang kasuotan ngayon, bukas naked ka, or sabi niyang salat sa buhay. I don't care. Basta make sure na sa araw-araw nating buhay ay napapalwalhati natin ng Panginoon, ginagawa natin ang kalooban yon, anumang oras bawiin ang ating buhay,
ang hininga natin, ang ating kaluluwa, ay wala tayong pangangambahan pagharap natin sa judgment seat of Christ dahil ginawa natin ang ating role, ang ating part bilang miyembro ng kanyang pamilya, bilang kanyang co-laborer, alright? Bilang kanyang binigyan ng time, niligtas ka para hindi ka na pupunta doon sa impyerno, binigyan ka ng buhay para iyan ang gamitin mong panglangit, binigyan ka ng Holy Spirit para ikaw ay alalayan sa araw-araw ng ating buhay habang nandito tayo sa lupa, hinihintay with excitement yung promise na pagbabalik ng Panginoon. Kapatid, ano ang nasa loob mo ngayon? I pray na magkaroon ng kaiba rito, na magiging desisyon ng puso mo gagawin sa inaharap after you heard the word of truth. Dahil challenge po sa ating lahat to. Edifying word sa ating pong lahat. Very clear po yung presence ng Holy Spirit. Habang po tayo mananalangin, pag-pray mo sa Panginoon, ano yung desire mo? Anong burden mo? Anong gusto mong gawin para sa Panginoon? With the things that you have, with the life that you have, with the knowledge that you have, with the experience that you have, ano ang gagawin mo dyan? With the time that we still have. Gawin mo, lapit mo sa Diyos. Anong dapat mong ilapit? For His name and glory. Panginoon namin Diyos na dakila, maraming salamat. Lord, maraming salamat po. Naipaunawa mo sa amin what your resurrection is. What your resurrection is. Tinapos mo sa isang magandang punto. Because this is the assurance, the basis of our assurance. Na yung pag-ibig na yon ang nagtulak sa iyo upang ilaan mo ang buhay mo. Hindi mo kinahiya ang ginawa ng taong nilalang mo. Binuhay mo. Pinakain mo. Dahil yun ay mission mo. You humble yourself, became obedient unto death, para lamang po sa aming kasalanan. Binayaran mo completely, sufficiently, para pagdating ng araw, babawiin mo ng aming buhay dito sa lupa, ay hindi na kami pupunta doon sa impyerno to pay the penalty of our sin, because you paid already. And it took effect nung napaniwala mo kami at naniwala kami ng buong puso at buong kababahan, buong pasalamat. Somebody ay binalita po sa amin. Lord, sana po ang buhay naming natitira ay ito po talaga ay makapagbibigay sa lahat ng sandali ng kapurihan, kaluwalhatian sa iyo. Dahil yun lamang po ang inaasam-asa mo, Lord, na mapasaya ka namin dahil po sa napakahirap na ginawa mo sa Calvary at yung masaya mong pinapangarap na balang araw ang taong nilalang mo sa wangis mo ay makasama mo forever yan sa langit. Naisulat mo na, wala na husang may excuse. Kaming mga Kristiyano, wala na may excuse. Pinaunawa mo, pinapaalam mo sa amin sa mga araw ng pagtitipon, sa araw-araw na sandali na aming binabasa, pinapakinggan ng iyong salita, ang iyong kalooban. Ang iyong kalooban. Para yan po yung aming pamumuhay, yan ang aming lalakaran. Wala na po kaming may dadahilan. Wala kaming pwedeng ma-blame kung sino man. Wala na. Kundi ang aming sarili, if we disobey your instruction. Lord, thank you sa aking mga kapatid na binibigyan ng matas na pagpapalaga yung pakikipag-communicate sa iyo through prayer para ipanalangin ang kanyang mga kapatid, ang mga lingkod mo na nasa front line ng paghahayag ng Ebanghelyo. Lord, thank you sa mga kapatid na nasa iba't ibang lugar na inaalala po kami sa kanilang prayer. Na sana, Panginoon, ay sa buhay nila,
that they are being blessed with so many things. Lord, just burden their heart. Habang may opportunity, gawin na po nila ang dapat gawin na bunsod ng iyong banal na Espiritu na naranahan din sa Kanya. Lord, gabayan mo kami at patuloy na bigyan ng tatag at saya, strong faith sa iyo, Panginoon, habang kinakaharap namin ang crisis that we have sa kasalukuyang panahon. Lord, thank you sa protection sa araw-araw binibigay mo, sa pagtitipon ng aking mga kapatid sa kanilang mga tahanan, pagkakayag ng iyong salita, sa mga kaibigan, mga kakilala na nakinig, niloob mong makinig sila para lubos nilang maintindihan, why did you die? And then, nabuhay, ano itong pagkabuhay mo maguli. So Lord, wala na po kaming may excuse. Ari nawa, may someone, o kung dalawa man o ilan sila, na na-realize nilang sila'y makasalanan, nag-ask ng forgiveness, nag-invite, nag-accept sa iyo bilang kanilang Savior and Lord, para ikaw na po ang mangunguno sa life nila hanggat sila'y binubuhay mo, pinapahiram ng buhay. Kami rin, bigyan mo kami ng deep excitement, yung deep burden and desire to do your will. Lord, lahat po ito ay aming pinasasalamatan, pinamamagitan sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po. And all this, Lord, talaga po ay salamat, salamat. Amen. So mga kapatid, thank you very much po sa prayer ninyo, sa time na inyong binigay sa Diyos, at patuloy po tayo magdalangin sa isa't isa. Balitaan po ninyo kami kung ano po ang reaksyon nyo, ano po ang bagay na pwede nyong i-comment, body something, baka may prayer request ka, sige na, ipadala mo na, i-text mo na o kay message mo na. At kung naman ikaw ay na-bless, just let us know. Isang bagay po na makikita natin ang paggawa ng Banal na Espiritu sa ating lahat na nagbigay po ng opportunity to hear His Word, to be challenged by His Word concerning ito pong Christ's resurrection. God bless you all. I salute you all. Thank you very much.